po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Morning po. Handa ba kayo dito sa ating susunod na pag-uusapan? Ito pa rin ay topic na mula sa isang aklat. So, serye pa rin po itong ating pag-uusapan. Medyo matagal, hindi ko po alam. Doon sa ating ginawa sa aklat ng Hebreo, tayo po ay naka 31 messages. At ganyan din ang ating gagawin dito sa aklat ng Galatia. Aklat ng Galatia ang ating pag-uusapan. Hindi ko alam kung ilang mensahe ang ibibigay sa atin ng Panginoon dito. Pero sa nakaraan ay naituro ko sa online kung paano tuklasin ang layunin ng sumulat nito. At yun ay mahalaga na maunawaan ng bawat isa, lalo na ng katulad ko, sapagkat yun ang basis ng bawat puntos na aking gagawin o ibibigay sa aking tagapakinig. Ang layunin ay napakahalaga. Doon ang pinaka-guide ng isang tagapagturo sa katulad ng ginagawa nating book by book. Sa aking pagtuturo doon ay malamang yung aking ibinagay na layunin o nakitang layunin. Kapag ka ni-restate, ibig sabihin ay babaguhin yung sentence, hindi nalalayo sa mga sinabi ko. May mga nakita ako sa online, tinignan ko rin ito sapagkat maaaring makatulong o maaaring iba ang sinasabi nito, at nais ko sabihin sa inyo na malaki ang kaibahan ng nasa online. At doon ko nakita na meron po talagang espiritu na kontrolado ang anumang bagay na ilalabas mo dito sa sanlibutan ito. Hindi po ito kapareho ng nasa online. Maaaring may mga kapareho, pero hindi po nila natumbok talaga yung pinakaugat, at yun ang nais ko na ibigay sa inyo sa bagay na yun. Unang-una, kung titignan ninyo, ang sulat na ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Walang duda na siyang sumulat sapagkat yung mga kasulatan nung una na inilalagay sa scroll o kaya ay balumbon, ay kapag ka yon ay inikot mo, yung pangalan ng sumulat ang unang-unang lalabas. At ganyan ang sulat na ito. Paul ang nakalagay. And then later on ay nandoon yung greetings na kanyang sasabihin, at nandoon din ang mga sinusulatan. Ang mga sinulatan dito, kung titingnan nyo, ay mga iglesia sa Galatia. Hindi ito iisang iglesia. Pero ang sinabi sa pamagat sa ating mga Biblia ay Galatians. Meaning, marami din naman ang ibig sabihin yan, pero pagdating sa sulat na ito ay makikita nyo na may mga iglesia na hindi lang iisang lugar. Ngayon, mga kapatid, ay pinaliwanag ko sa unang mensahe na ang Galatia ay isang malaking region. It can be, during the time, ay parang probinsya. At ang kanyang mga sinulatan ay doon sa mga bayan-bayan. Kaya, iba't ibang lugar yan. Doon sa lugar ng Galatia. Maramang sa ngayon ay bansa na yung Galatia. Ganun po ang sitwasyon ng mga iglesia doon. Nakita ko na doon sa lugar na nasasakop ng Galatia ay merong mga lugar na kung saan si Apostol Pablo ay tumigil sa Perga, sa Antioch, sa Iconium, sa Lystra, sa Derbe, sa Atalaya. Yang mga lugar na yan ay mga lugar na kung saan ay dumako si Apostol Pablo. At alam ko kapag doon si Apostol Pablo ay nangangaral siya at ang kanyang nais ay makapaglagay ng iglesia. And I do believe na itong mga lugar na ito ay nataniman ng iglesia, and so they were called the churches of Galatians. It's not necessarily mean na doon sa lugar lang ng Galatia, kundi itong mga bayan-bayan na ito
Inisip ko mga bayan-bayan ay nakapaglagay ng mga iglesia si Apostol Pablo. Anyway, pag tinignan nyo kasi ang aklat ng Gawa, ay parang hindi nyo makita na nagkaroon ng iglesia sa Galacia. Maliban na lang dito sa sulat na ito para sa kanila na makikita na mayroong iglesia, mga iglesia sa Galacia. Para matuklasan ang layunin ng aklat na ito, ang ginawa ko ay binasa ko ng binasa. Ang tawag doon ay inductive research o inductive Bible study, na kung saan ay paulit-ulit mong basahin, magagather ka ng impormasyon, anong nangyayari rito, ino-obserbahan mo. Ganon ang tinatawag na inductive. Nakita ko doon sa mga isinulat ni Pablo na may problema talaga. At ang problema ay medyo mabigat. Katulad ng nakita ko at sinabi ko sa naunang video, kung paano ang mga mananampalataya sa aklat ng Hebreo ay nagpaplano pa lang na lumayo sa mga itinuro sa kanila. Itong mga taga-Galacia ay nagpasimula na silang lumayo, meron silang mga tinanggap at hinaluan na yung mga itinuro sa kanila ni Apostol Pablo, at doon ay nagkaroon ng pagkabahala si Apostol Pablo, kaya sinulatan niya ito, at ang sulat niya ay mabigat sapagkat dito ay ang dami niyang sinabi na naging basehan ko rin na itong tono ni Apostol Pablo sa kanyang pagsasalita sa kanila ay hindi simpleng problema ang idinulot ng mga nagdudulot sa kanila ng problema. Sino itong mga nagdudulot ng problema ito? They were the convert Jewish people. They were the convert. Nag-convert sila sa Kristyanismo. Pero pag binasa nyo kasi ang aklat ng Gawa, mga kapatid, sa chapter 6 ay makikita kayo dyan na merong mga na-convert na mga kasama sa mga saserdote ng mga Hudyo. They were the priest. Kung hindi ako nagkakamali, ay sa verse 7. Ganito ang sabi. So the word of God is spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Diyan yung makikita. Pag sinabing priest, mga kapatid, ay hindi yung mga saserdote na katulad natin sa New Covenant. They were member of those Pharisees or household of the Pharisees. They were the people na iniisip nila na galing sila sa lahi ng mga Levita. Yan ang mga tinutukoy dito. And there were converts dito na kung saan ay hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanila. Meron akong idea, mga kapatid. Pero pag tinuntun natin sa chapter 15, verse 5, sabi niya, then some of the believers who belonged to the party of Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses. So, dyan yung makikita na merong mga mananampalatayang Hudyo na kung saan sila yung nag-iimpluwensya sa mga mananampalatayang Hentil para gawin yung katulad ng naging problema rito sa aklat ng Galacia. Bakit nangyari ito? Ang nakikita ko rito ay sapagkat may mga mananampalatayang Hudyo at dahil doon sa kanilang kalalagayan sa Judaismo na sila ay mga bahagi ng mga saserdote at mga pariseo, ay hindi sila naupo sa paanan ng mga apostol. Malala nyo? Yung sinabi sa Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of the bread, to fellowship, and to prayer, na nangangahulugan lahat ng mga convert na nauna doon, most of them are Grecian Jews and Hebraic Jews. Mga Hudyong-Hudyo talaga, at ganoon din na mga misisuhing Hudyo, meron silang lahi na Griego, yun ang tinatawag na Grecian Jews, ay may mga na-convert sa kanila na hindi naglaan ng panahon para maupo sa paanan ng mga apostol, at ngayon sila nagiging kasangkapan para impluensyahan yung mga mananampalatayang Hentil na patuloy na isagawa ang kanilang natutunan sa Judaismo. Ganyan ang sitwasyon dito sa
sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Tinignan ko yung tono ni Apostol Pablo rito at nakita ko yung bigat ng problema sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Meron siyang mga isinisiwalat na mga kamalian at ipinapakita niya yung kanyang bigat sa loob na hindi maaaring tanggapin ang mga katulad ng katuruang ito. Nakita ko rin na ang problema talaga ay itong mga Judaismo. At pagka ito ay tinignan sa kabuuan, na itong mga naka-impluensya sa kanila, ay makikita natin na isang problema na dapat ay seryosohin. Noong tinignan ko ang problema, mga kapatid, ay para ipakita sa mga taga-Galacia na seryoso ang problema na huwag dapat isama ang katuruan ng New Covenant sa Old Covenant. Ang tanong ko ay, problema pa rin ba yan sa ating kapanahunan? Ito kaya ipapasa kay Apostol Pablo? Maging katulad kaya tayo ni Apostol Pablo o maging pabaya tayo? Alam niyo, nung tinignan ko nga yung nasa online, mga kapatid, kung ano ang sinasabi niya, sapagkat habang tumitingin ako doon sa mga salita tungkol sa, hindi ko matandaan kung na yung ginagawa ko, lumabas doon yung suggestion ng AI kung ano ang nasa aklat ng Galacia. At alam po ninyo, ang sinasabi niya ay problema sa Ebanghelyo, Gospel, Law, and Salvation. Diyan pa lang ay isang katotohanan na nakita ko na hindi niya nababanggit ang pinakaugat talaga. Ano yung pinakaugat na nakikita ko? Ang pinakaugat ay tungkol sa bagong tipan na itinatag ng Panginoon Kristo na hindi mo pwedeng haluan, lalo na ng katuruan sa lumang pakikipagkasundo ng Diyos sa Israel. So yun talaga ang problema. Pero nagtataka ako, bakit kaya iniiwasan ng AI, Artificial Intelligence, na banggitin ang tungkol sa covenant? Na kung saan yung tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa kautusan, tungkol sa kaligtasan, lahat po yan ay napapaloob lamang sa iisang bagay na salita at yan yung tinatawag na covenant. Tingnan nyo kung paano gumagawa ang kaaway kung hindi ka maging maingat. Artificial intelligence never mentioned about the covenant. Yun ang ultimate problem dito, katulad ng problema doon sa aklat ng Hebreo. Sapagkat pagsamasamahin mo yan, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang kautusan ni Kristo, ang kaligtasan tungkol kay Kristo o mula sa Panginoong Jesucristo, lahat yan ay napapaloob lamang sa isa, at ito ay ang bagong pakikipagkasundo ng Diyos sa sangkatauhan. Yan ang tinatawag na New Covenant. Bakit ang daming mga churches ngayon hindi binibigyan ito ng diin sa kanilang pagtuturo? Nung tinignan ko ito, sabi ko, dahil ang AI ay impluensya ng mga malalaking katuruan dito sa mundong ito. Kinukuha lang yan, itong artificial intelligence, sinasama-sama niya ito, sinasama-sama rin niya, pero inaalis niya yung pinakamahalagang bagay, yung ugat ng lahat ng bagay, at ito ay tungkol sa covenant. Tingnan nyo, ito ang mundo natin. So who is behind all these things? And I know, He who controls the entire world, that is Satan. Kaya kung yung mga preacher dyan ay hindi maging maingat, lagi silang nakadepende sa online, iyari ka dyan. Sinubukan ko rin sapagkat marami kang makukuha. Sa totoo lang, sinubukan kong kumuha ng mensahe sa online, pag-aaral tungkol dito sa ating gagawin ngayon. Alam nyo, para akong nabobo. Sa totoo lang, ba't ganun? Hindi ko ma-reconcile lahat. Naisip ko, bakit ganun? Samantalang, yun ay nandoon na lahat sana. Kaya lang hindi ko ma-reconcile. So ang ginawa ko ay nag-aral ulit ako ng sarili ko. Kaya kanina, sabi ko,
Paggising ko ng alas 5, ang dami kong ginawa, sabi ko hindi pa ako nakakapag-aral. Hanggang sa maupo ako rito, hindi pa ako nakakapag-aral. But I have said to the Lord, I trust you to teach me and lead me and guide me today as I preach to your people. Yun po ang hiningi ko sa Panginoon. And I believe I have that understanding, I have that knowledge. Ang gagawin lang ng Banal na Espiritu ay i-remind tayo kung ano ang mahalaga sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Anyway, I have my outline as well, mga kapatid. Pero ito po ay hindi na nadagdagan, hindi na nalinaw, pero sa ngayon ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral na ito. So hinihiling ko na tayong lahat ay tumayo para basahin ang ating teksto na pag-uusapan ngayong umaga. At ito ay sa Galatians chapter 1 verse 1 to 10. Mahaba na yata yung aking introduction. Anyway, kailangan natin yon kasi hindi nyo maunawaan ito, lalo na sa mga hindi nag-aaral sa online. So basahin ko po sa atin, sundan po ninyo. Sabi niya, Paul, an apostle sent not from men, nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. And all the brothers and sisters with me. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than that one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said to you now, again I say, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Am I now trying to win the approval of human beings or of God, or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. So ito po yung ating pag-uusapan. At sa bahaging ito, mga kapatid, ay maaari kong tawagin na reminding them of some important features of the New Covenant. Okay po, ulitin ko. Reminding them of some important features of the New Covenant. Dito sa bahaging ito ay magbibigay ako sa inyo ng 5 punto. Lahat ng mga nandito ay bahagi ng pakikipagtipan ng Diyos sa bagong pakikipagkasundo. So sabi rito sa verse 1 and 2, ito yung unang bahagi na nais kong makita natin. Paul, an apostle sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. And all the brothers and sisters with me. Diyan ay makikita natin na ipinipresent ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang katibayan na yung ibinahagi sa kanila nung una ay mula sa Diyos. It was a divine message from a divinely called messenger. And that is Apostle Paul. Ang pagiging apostol ni Pablo, ang una niyang ipinakita na nangangahulugan, mga kapatid, kung ito ay mga mananampalataya na kabahagi doon sa iglesia, they can never be compared to the calling of Paul. O kaya ay sasabihin natin that no one was called an apostle in the Old Covenant. Walang tinawag na apostol diyan sa lumang pakikipagtipan ng Diyos. At ang mga mensahe diyan ay binibigay sa pamamagitan ng mga propeta. Alam niyo, ang pagiging apostol, hindi ako nagkakamali, ay unang masusumpungan doon sa Matthew chapter 10, na nung ginader na ng Panginoon yung kanyang tatawagin sa kanya na
kanyang tuturuan, unang-una, tinatawag silang disciples, but they were also called apostles. Mga tinawag silang apostol. Napakahalaga ng bagay na yan. In defense, doon sa katotohanan ng tinanggap nila nung una sa kanila. Pag binasa nyo ang aklat na ito, makikita nyo na si Apostol Pablo, during the time na siya ay nangaral sa mga iglesyang ito, may mga problema siya na parang pampisikal. Halos hindi siya kayang tanggapin, pero sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng kagagawa ng banal na Espiritu ay nagsisampalataya ang mga taga-Galacia, showing that is the power of the Holy Spirit that work in them during that time. And so Paul, after that, ay umalis siya sa lugar na yan, establishing those churches, but later on ay narinig niya ang katotohanan tungkol sa problemang ito na lumalaganap sa kanila. Ang isang ibig sabihin nito, mga kapatid, if they were not apostle of the Lord Jesus Christ, yung mga nag-influence sa kanila, they do not have authority. Now, gusto ko sabihin ito, mga kapatid, makinig kayo. These are a member of the Judaism religion. Mga Judaismo ito, na sila yung ipinakita ko sa inyo na na-convert sa pamamagitan malamang ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo. Yung nasa Acts chapter 6 ay alam ko na nasa leadership yon ni Apostle Peter. Pero yung nasa chapter 15 na mga convert na mga Hudyo ay under the leadership of the Apostle Paul. Pero makikita nyo, mga kapatid, katulad ng sabi ko kanina, malamang hindi ito naupo sa paanan ng mga apostol ang mga taong ito, and they became influencers. At ano ang ginagawa nila sa kanilang pagtuturo? Nare-reject ng mga apostol ang kanilang mga itinuturo. Now, tingnan niyo ito, mga kapatid. Malinaw kung gayon, na kung yung mga katuruan ni Kristo ay hahaluan mo ng mga katuruan na mula sa Old Covenant. Hindi ko sinasabing mula sa Old Testament. Magkaiba ang Old Testament sa Old Covenant. Ang Covenant ay kasunduan ng Diyos sa mga Hudyo. Bagamat maraming kasunduan dyan, ang tinutukoy dyan ay yung kasunduan ng Diyos sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Moises. At ang Old Testament ay mula sa Genesis hanggang Malakias sa ating mga Biblia. Makinig kayo rito. Kung ang isang tagapagturo ay hindi niya alam ang bagay nito at katulad ng nangyayari sa ating kapanahunan na hinahaluan yung mga katuruan ni Kristo, ang mga katuruan ng mga apostol, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At diyan ay makikita natin na hindi po pwede yun. But anyway, mga kapatid, punta muna tayo rito tungkol sa calling ni Apostle Paul na unang-una ay pinapatibay niya ito. Now, nais ko sabihin sa inyo na itong mga tinuturo natin dito, yung mga tinatanggap niyong katuruan dito, ay mula doon sa mga apostol. Ganito yan, mga kapatid. Ang mga apostol, ang mga tinuruan ng Panginoon sa loob ng 3.5 taon. Marahil ay hindi eksakto yan, pero yan ang average na inilagi ng mga apostol sa pagtuturo ng Panginoon. And then, sila yung binabaan ng banal na Espiritu. Nandoon sila sa panahon na yon na ang Panginoon ay iniwanan sila, but with the presence of the Holy Spirit with them now, Christ can trust them. Malala niyo ba na sinabi ng Panginoon? And I will send you the Holy Spirit and He will teach you about everything. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, maging ang Panginoon, nung siya'y nandito, hindi niya naibigay lahat sa mga apostol. Ang ibig sabihin, pagdating ng banal na Espiritu, marami pa silang matututunan. And of course, mga kapatid, it is the Holy Spirit who is our greatest teacher. He will remind us and He will teach us about everything. Ano ang pinupunto ko rito? Na kung meron tayong daladalang mga aral ngayon, ay walang iba kundi yung tinatawag ng Biblia na Apostles' Doctrine. Apostles' Doctrine, hindi ko ni kanino mga makabagong mga kagtuturo o kaya ay mga nagtuturo pagkatapos ng mga apostol. Makinig kayo rito, mga tagapagturo.
Kailangan ay bumalik tayo doon sa original. Ang mga apostol, ang tinuruan ng Panginoon at silang tumanggap ng banal na Espiritu, walang kamalian sa kanilang itinuturo. Kung yan ay iiwanan natin, the same thing ang mangyayari sa atin na nakikita natin sa ating kapanahunan na pinaghahalo-halo ang kanilang mga katuruan. And that is the problem. Isa problema ngayon, ang daming apostol na nagsusulputan. Alam niyo ba na dito lang sa Taguig, meron akong kaibigan pa naman, dati nakasama sa trabaho, na nagpunta lang sa ibang bansa, naging apostol na. Kamakailan ay meron akong sinamahang online na pagtuturo. Nagulat ako na meron ng apostol ulit doon. Sabi ko, ang dami na palang apostol dito. Masama ba yun? Mga kapatid, bakit pa natin kailangan itong mga ito kung iiwanan din naman natin ang mga tinuro ng mga apostol? At alam ba ninyo na merong sinabi si Apostol Pablo dito sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 9, na ganito. Beginning verse 1, sabi ni Apostle Paul, "Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my works in the Lord?" Now, tingnan niyo mga kapatid, one of the qualification ng Biblia tungkol sa apostleship ay nakita niya ang Panginoon. Well, baka sabihin niyo sa akin, Pastor, si Pablo ba nakita niya ang Panginoon? Eh di ba nabulag siya sa Acts chapter 9? Doon. Pero pag binasa niyo mamaya itong aklat ng Galatia, makikita niyo that there was a time that Christ spent more than 3 years to Apostle Paul. O kaya baliktarin natin na si Pablo ay nagkaroon ng pagkikipag-ugnayan personally, privately sa Panginoon ng 3 taon. Mababasa natin yan dito sa aklat ng Galatia. Papunta tayo roon, hindi ko na kailangan buksan sa inyo. Pero mga kapatid, ang daming apostol ngayon. Yung member ni Periol, nakakita na ba kayo noon? Yung mga nangangaral sa palengke, may daladalang supot, nanghihingi ng limos o buloy. Ito ba tinuro ng mga apostol na humayo sila, gagamitin nila yung Psalm 68:18? Mga kapatid, pag ginamit yun ni Apostol Pablo, hindi ganun ang pagkagamit niya. Ginamit niya yan doon sa Ephesians chapter 4, beginning verse 6, "When he ascended on high, he led captives of his train and gave gifts to man." Yung Psalm 68:18, yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 6, na ano? Na ang Panginoon ang nagbigay ng kaloob. Pag binasa nyo kasi yung Psalm 68:18, para bagang ang mga masasama ay pwedeng tanggapan ng Diyos ng kaloob. No, it's not. Iba ang interpretation ng Panginoon. Interpretasyon nito ng banal na Espiritu sa atin. So nakikita nyo na ito ba yung mga apostol na pinagkakatiwalaan natin? There is another apostle na si Carillo. Binabanggit ko ito mga kapatid, sapagkat maging si Apostol Pablo ay bumabanggit ng mga pangalan to expose them. Sino itong Carillo nito? Walang ginawa kundi pangiwi-ngiwi na pinapaiyak ang kanyang mga member, kanyang tagapakinig. Ini-stir niya ang kanilang mga emotion. And eto naman, ang daming tagasunod. Oh my God. So yan ang ating kapanahunan. Pero talagang nakakalungkot na ang dami pang lalabas na mga apostol na wala namang alam sa mga itinuro ng mga apostol. Sapat na sa atin ang mga katuruan na iniwan ng Panginoon at nilinaw ng banal na Espiritu sa mga apostol. At sila ay nandito sa banal na kasulatan, hindi mo pwedeng dagdagan o bawasan. At ang ginagawa lang natin ay nire-reconcile natin ito sapagkat ang sabi ng Biblia, bawat salita rito, kung ikaw ay pinagkalooban ng guide ng banal na Espiritu, i-reconcile mo lang. Yan ang sinasabi ng Isaiah 34:16. Pagdugtong-dugtungin mo lang, ipapaliwanag niya ang kanyang sarili. Hindi ka pwedeng magbigay ng paliwanag. Kung meron tayong paliwanag na hindi malinaw sa Biblia, it is an insight na maaaring tama, maaaring mali, pero hindi laging tama. Pero pag ito interpret ng Biblia, obviously, makikita mo yung kasagutan, talagang yun ang tama. So, i-remind ko kayo na maging maingat tayo sa ating kapanahunan sa mga nagsasabing apostol, sapagkat
makapadalhan tayo ng apostol na pinabili ng suka, naging apostol. Mga kapatid, at dito makikita natin, nang sabihin ito ni Apostol Pablo, agad na ibinibigay niya sa kanila yung kanyang kalalagayan na tinawag ng Diyos. Pinili ng Panginoon, tinawag ng Diyos para maging mensahero. You know, pag binalikan ninyo yung aklat ng Roma, makikita nyo na si Pablo, ang introduction niya, Paul, a servant of the Lord Jesus Christ. May problema rin sa aklat ng Roma, pero hindi kasing bigat ng problema sa aklat ng Galacia. Dito, kailangan niya talagang medyo bigyan ng mabigat pasimula pa lamang. Introduction pa lamang, meron ng bigat, nangangahulugan, hindi madali ang problema na dulot nitong mga taong ito. Sabi ng verse 3 hanggang verse 5, Grace and peace to you from our God and Father of the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Dito mga kapatid, of course, you have to greet them na malumanay. Grace and peace. It's a blessing. Pero yan, may pitik yan. Hindi niya sinabing, God bless you, brothers and sisters. Grace and peace. Parang ito sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taong ito. If you have the grace of God, you will have peace with God. If you have the grace of God with you, you know what is right and what is wrong. That is one of the work of the grace of God. Hindi yung puro pagpapatawad na katulad ng itinuturo ng marami. Habag ng Panginoon. Yeah, isa lang yon sa mga ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Kahabagan tayo ng Diyos. But mostly dito sa New Covenant, mga kapatid, they use that as a greetings, pero they have a wish na sa kanila, sa mga mananampalataya, ang biyaya ng Diyos para lahat ng kailangan nila na maluwalhati ang Diyos ay magampanan nila. Yan ang malaking ibig sabihin ng biyaya ng Diyos dito. Pero makikita nyo, na sinabi niya, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of our God and Father. Ano ibig sabihin niya? Yan yung sinasabi ko, na it was a greetings with a flicker off. Ano yung flicker off? Pitik. O flick off. May pitik. Yung pagbati ni Apostol Pablo. Yung grace niya, sinasabi niya rito mga kapatid, ano nangyari sa inyo? Yun na yung makikita natin sa susunod mamaya sa verse 6. Pero, makikita nyo na yun ang ibig sabihin yun. If you have the grace of God, hindi kayo dapat nadadaya-daya lang. Because the Holy Spirit is our guide, is our teacher, is our advocate, is our defender. Mga kapatid, alam nyo, maraming titulo ang Banal na Espiritu na may kaugnayan sa atin. But those titles, mga kapatid, to grow in the faith, to grow in the knowledge, to grow in the understanding, ay hindi ginagamit ng marami. Ang ginagamit yung Comforter, Love of the Spirit. Ang dami niya sa Biblia, mga kapatid, but you must have to understand. Alam niya, pag sumusulat si Apostol Pablo, naniniwala ako na by the orchestration of the Holy Spirit, nagagamit niya yung tamang pangalan ng Panginoon, tamang title ng Panginoon, tamang pangalan ng Banal na Espiritu, tamang title ng Banal na Espiritu, likewise the Father. Obserbahan niyo yung pagsusulat ni Pablo. Katulad ng sabi ko sa inyo, bakit dito, Paul, apostle, chosen not by man, and then doon sa Romans, Paul, a servant of the Lord Jesus Christ, doon binanggit din niya yung pagka-apostol niya. Ano ang punto ko? Ang sinasabi ko sa inyo, na ang Banal na Espiritu ay ipinapagamit itong mga bagay nito para makita natin na may ibig sabihin ng mga ito. It's not just simply using those names. And sometimes, mga kapatid, maraming gumagamit sa mga pangalan ng Diyos, sa mga titulo ng Diyos. Sabi ko nga, there are about 400 titles and names of the Father, the Son, and the Holy Spirit in the Bible that we must have to know and worship Him and use them accordingly.
accordingly. Yung tumutugma doon sa pangangailangan. Ang alam lang na marami, God is love, God is a friend, pero they forget those sinning adverse names of God na kung saan ay tatamaan ka talaga. Pero yun ay ina-apply sapagkat hindi lang tayo doon sa mga pakinabang natin, kundi sa mga responsibilidad o obligasyon din natin. Nakukuha ba ba ninyo? Amen. And so we must have to know God. And knowing God is the God of the Bible. Ang ibig ko sabihin diyan, it's not the God that people tells you about. Na mga nababanggit-banggit lang. O kaya maraming preacher ngayon ay piling-pili talaga ang paggamit nila sa salita ng Diyos. So mga kapatid, makikita nyo na bakit niya binanggit yung who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age. Kung titingnan ninyo, by context mga kapatid, sinasabi niya ito sapagkat itong mga nag-influence sa kanila ay sinasabi nila na kailangang magpasakop tayo sa kautusan para sa kanilang katwiran at kaligtasan. When in fact, it was Christ who died for our sins. Yun ang kaligtasan natin. Ang ibig sabihin nun, pinagdidiinan niya yung kasalanan at kung ano ang gagawin ng kautusan. Anong gagawin ng kautusan sa atin? It will make us bondage of sin. Ang kautusan sa Old Testament, I mean mga kapatid, because we know that we have the commands of Christ, the law of Christ for us today. And that goes together with the grace of God. Nakukuha nyo? Na kapag ka nanangan ka doon sa kautusan, iiwanan mo si Kristo, magiging bondage yan sa'yo, nasa ilalim ka ng sumpa, ganyan ang gagawin ng kautusan sa tao. Alam niyo, maraming gumagamit ng we are no longer under the law. Nakakarinig kayo ng mga ganon? We are no longer under the law. That's true. Alam natin yun sa Romans chapter 6. We are not under the law but under grace. Now, gamitin ko na lang yung sinasabi nila, we are no longer under the law. Really? Totoo ba yan? Eh bakit nyo inaangkin ang mga pangako sa kautusan ng Diyos sa Israel? If you are not under the law, ingat ka na ang aangkinin mo ay pangako ng Diyos sa Old Testament. That means, you put yourself under the law. Malala ko yung isang bishop doon sa nagpipreach. Na ang ginawa niya, binasa niya lahat yung blessing sa Deuteronomy chapter 28. Yung blessing lang ang binabasa niya. Pag tinuloy-tuloy niya yan, gusto kong banggitin ang pangalan eh. Kakilala ko to, naging kaibigan ko, minsan na imbitahan ko doon sa Muntinlupa nung nagpapastor pa ako. Pero ngayon mukhang malayo na sa katotohanan. Now, makinig kayo. Yung babanggitin mo lahat ng mga blessing, i-apply mo doon sa Deuteronomy chapter 28, meron pa yan sa Leviticus chapter 26. Ang tanong, are you under the law? No, I'm not under the law. Eh bakit mo aangkinin yung mga pagpapala ng kautusan? They are in the book of the law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy are the books of the law, Torah. Eh bakit mo gagamitin yung mga blessing doon? Bakit mo aangkinin? Ituloy mo. At makikita mo na more than 1/3 ng sumpa yung blessing na yun. Ibig sabihin, 3 times hanggang almost 4 times ang sumpa diyan sa Deuteronomy chapter 28. Ganyan katindi ang nangyayari sa mga katuruan ng marami. At hindi sila nababalaan, mga kapatid. Tingnan nyo itong si Apostol Pablo. Sa nangyayari rito, pinasok lang sila ng mga bahagi ng Judaismo, hindi papayag si Pablo. O nga naman. Kahit ako, mga kapatid, bakit ako ganyan? Kasi hindi mo pwedeng angkinin yung hindi naman ipinangako ng Diyos sa iyo. Hindi naman pwedeng angkinin yung hindi nyo pinagkasunduan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Eh bakit mo aangkinin yun? Yun ang malaking problema sa ating kapanahonan. At ang problema dyan, lagi ko sinasabi, it is because of these teachers na alam ng Diyos ang kanilang mga puso. Unless they will truly come to the Lord and seek the truth,
Bibihira lang ang mga ganong tagapagturo. Yung aaminin niya na mali siya. Ipagtatanggol nga nila yung mali. Yun ang problema ng marami. So, that is the greetings of Paul. Sabi ko nga, ganyan-ganyan lang yan, pero may pitik yan, kasama na yan sa nais niyang sasabihin. And pagtatapos nun, sa verse 6, eto na. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Tingnan nyo? Itong mga mananampalatayang ito, tinanggap na nila. Ibig sabihin, mga kapatid, with the gospel that Paul preached to them, they have received another gospel, pinagsama nila yung ebanghelyong yun. Ewan ko sa inyo kung maunawaan nyo yun. Mga kapatid, ganito lang sasabihin ko. In-explain ko ito doon sa online teaching. Ganito lang kasimple ang sasabihin ko. Kung hindi mo alam ang tunay na mabuting balita, hindi mo alam ang hindi tunay na mabuting balita. That's how simple it is. Galit si Pablo sapagkat pinangaralan sila ng tunay na mabuting balita. And then ngayon, may pumasok sa kanila na magtuturo ng ibang mabuting balita, binabago yung mabuting balita na tinanggap nila. Alam niyo, pag pumunta kayo sa online, ang sasabihin niya lagi yung by grace na kaligtasan. Walang problema doon unless of your understanding regarding the grace of God. Yun ang problema doon. Dahil tingnan niyo mga kapatid, una, nais ko sabihin sa inyo, tinanggap na nila ito. Kaya nga nanggagalaiti na si Pablo eh. Siguro kung ito ibabasahin ko sa inyo ng ganito, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace and are turning into a different gospel. Mabigat na yung sinasabi ni Apostol Pablo rito sa kanila. Nililito lang kayo nitong mga ito. Kasi yung grace ng marami, ito mga kapatid yung grace ng marami sa ating kapanahunan, once you were saved by grace. That is partially right. Everything in God is about grace. At sasabihin ko na naman ang katotohanan ito. When a person is saved by grace, which is right and true, only through the grace, yung grace na yun, ang ibig sabihin nun ay by the mercy. Kinahabagan tayo ng Diyos doon sa ating kalagayan na makasalanan tayo. And so, He receives us. That is the meaning of grace. Just one of the meaning of grace ay mercy. Pero, pagka ikaw ay tinanggap ng Diyos, ibinibigay niya naman sa iyo yung biyaya para makapamuhay ka sa kalooban niya. At kung hindi mo talakaran yon, keeping step with the Holy Spirit of grace, malalagay sa tanganib ang iyong tinanggap na kapatawaran. So, hindi one time. Ulitin ko na naman, salvation from sin is not one time. Meron itong stages. Merong justification sa Biblia, merong sanctification, merong glorification. These three stages are the stages from being saved from sin. Ano ang ginagawa natin dito sa True Bread? Ang ginagawa natin dito sa True Bread, huwag tayong magtapon ng talata. Ang Banal na Espiritu ay matalino ng malayo kaysa sa atin. Alam niya ang kanyang ginagawa sa kanyang salita at ito ay nire-reconcile lang natin. Amen. Pero marami, mga kapatid, choosy, pipiliin lang yung madali. Yun ang problema ng marami. Nagkamali ba ang Banal na Espiritu sa paggawa, paglagay ng mga talatang ito, ng mga salitang ito? Yun lagi ang tanong ko. Alam niyo, meron po akong nakausap na pastor. Sabi ko, kasi parang hinahamon nila ako ng makikipag-usap, debate sana. I tried my best, mga kapatid. Alam ko yung sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay nakipag-usap, do it with respect possibly. Huwag kang makikipag-away. So, what I did ay ganito. Pastor, naniniwala po ba kayo na ang Biblia hindi mali-mali? Ayun mo naman
naman, pastor. Na dito ay salungat sa isa't isa. Oo naman, pastor. Kalaunan, mga kapatid, wala na. Lumabas na yung katotohanan. Nagagalit talaga ako pag ganon. Malinaw na sa Biblia. At dito nakikita ko yung katauhan ni Pablo na hindi siya natutuwa na papasukin sila ng mga ganito. Hindi niya pwedeng ipagbalambahala ang mga ganitong katuruan. Tinanggap lang ng mga miyembro, pero hindi pwede sa kanya. Itinuloy niya ito dito sa verse 8, sabi niya, "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse." Tingnan niyo ito, mga kapatid. Sabi ni Pablo sa kanila, alam niyo, kahit ako pa, kung ngayon ay iba na yung itinuturo ko sa inyo tungkol sa Ebanghelyo, o kaya may dumating sa inyo rito, may pakpak, kakaibang klase ng nilalang, anghel, at magsasalita sa inyo tungkol sa ibang mabuting balita kaysa doon sa original na narinig ninyo sa akin nung una, ako man o ang anghel na ito ay mag-aral sa inyo ng ibang mabuting balita. Ano sabi niya? Pakasumpain siya. Nangangahulugan, mga kapatid, na nung dumating si Apostol Pablo, he preaches the true gospel to them and they believe in that gospel about Jesus Christ. Pero ngayon, may mga dumating sa kanila, mga Judaismo, o kaya mga member doon sa church na nag-iisip, iiwanan na ba natin ang tuluyan ang ating relihiyon? Kinagisnan natin sa ating mga magulang, hindi pwede. So from their group, mga kapatid, there arose people na nagtuturo na i-inculcate ang Judaismo sa Kristyanismo. And again, let them be eternally condemned. Pakasumpain siya. Alam niyo, nasabi ko ito doon sa unang video. Sigurado ba kayo sa ebanghelyo na inyong ipinapangaral? Excited tayo na magdala ng mga tao sa ating iglesia. At minsan sa excitement natin, hinahaluan natin ng pampadali ng tinatawag na accommodating gospel, ng easy gospel, ng sugar-coated gospel, para tayo ay makapagdala ng tao sa ating church para magkaroon tayo ng trophy. Sino sa inyo gusto makapagdala ng kaluluwa? Amen. Ang tanong, saan mo dadalhin? Sa church o kay Kristo? Dapat kay Kristo. So ituro mo si Kristo sa kanila. Maraming nagdadala ng tao sa church without being saved. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, pag mali ang ebanghelyo mo, o kaya sabihin ko, pag mali ang ebanghelyo ko, yari yung mga tuturuan nyo, yari yung pamilya nyo, yari yung mga ibang mararating ng ebanghelyo yan. Ganun kasi ang maling ebanghelyo, i-impart mo yan, excited ka dyan. And what is the true gospel? The true gospel is Christ as a remedy for the root problem of humanity, sin. Kaya pag present mo si Kristo, marirealize ng tao ang kanyang kakulangan sa Diyos, kasalanan sa Diyos, then you have the true gospel. Pero pag ang tao nare-realize niya na si Kristo ang kasagutan sa kanyang wallet, sa kanyang kalusugan, there is already twist, meron ng pagpilipit sa ebanghelyo. And a lot of people cannot accept yung true gospel because it pertains to sin. Dahil ito ay tumatalakay sa kasalanan. Meron akong kausap kamakailan, sabi niya sa akin, hindi pa ako makapag-decide sa kalalagayan ko ngayon kasi nasa ano pa ako sa kasalanan. Sabi ko sa kanya, ano sa tingin mo? Meron ka bang remedy sa kasalanan? Wala.
ay huwag mo hintayin mawala kang kasalanan bago ka lumapit sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, ipaubaya mo sa Diyos ang kasalanan. Siya ang gagawa ng solusyon at siya may solusyon. Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit 3 beses tinawag si Pedro? Alam niyo ba kung bakit 3 beses tinawag si Pedro? Marami siyang nakita na himala. I think kung nandun siya sa Matthew chapter 4, doon sa mga huling talata, he saw a lot of miracles from Christ. Pero hindi siya makasunod sa Panginoon. Doon sa John chapter 1, pinagsabihan siya ulit doon, pero hindi pa rin siya sumunod sa Panginoon. At one point, sa Luke chapter 5, nung nangingisda sila, dumating ang Panginoon ng madaling araw. At doon ay hiniram niya ang bangka ni Pedro. Tapos doon siya nangaral sa mga tao sa Bampang. Makinig kayo rito. Ang nakikita ko doon, isa lang target talaga ng Panginoon eh. Ano naman target niya lahat? I mean, mga kapatid, ang talagang pinaka-main goal niya is to have this man. Na ano? Na ang problema niya, kasalanan. Bakit? Kasi wala naman siya solusyon. Alam niya ang Panginoon yun, wala siyang solusyon sa kanyang kasalanan. So, pagkatapos niya mangaral, sinabihan sila, pumayo kayo at ihulog ninyo ang inyong mga lambat at makakahuli kayo. And they did so. Basahin niyo yan, mga kapatid. At doon, nung lapitan na ng Panginoon si Pedro habang inaayos ang kanilang lambat, sabi ni Pedro, Lord, away from me! I am a sinner! And the more na sinabi ni Pedro yan, the more na lumapit ang Panginoon. Alam ng Panginoon, wala ka namang remedy sa kasalanan mo. Bakit ka lalayo? Ito yung ibig ko sabihin sa bagay na ito. He is the gospel for our sin. Kaya kung ang ebanghelyo mo, mga kapatid, maganda man yan. Alam niyo, ganito yun, mga kapatid eh. Ang ibang mabuting balita, tatanggapin niya ng tao kasi nakikinabang sila para sa kanilang buhay sa ngayon. Kaya tingnan niyo, pag ang inalok mo sa mga tao ay para sa buhay na ito sa ngayon, nasasarapan ang tao diyan. But when Christ appeared to His people, John chapter 1, He light in the darkness, and the darkness did not comprehend Him. And they refused Him. Kasi kasalanan ang target ng Panginoon sa kanila. Naniniwala ba kayo na hindi natin problema ang epekto ng kasalanan sa ating mga pangangailangan sa lahat ng bagay pagka nagpasolusyon tayo sa ating Panginoon, sa ating mga kasalanan? Madaling sabihin yan. Pero minsan baliktad. Hanapin na natin lahat yung kasalanan, parang ayaw nating alisin. And that's the problem. So, makita nyo, hindi po sinasabi ni Apostol Pablo, okay na yan. Malala kayo, isang dati kong tinuturuan sa Korean Bible School, nag-post ng ganito. Puro na lang mali ang nakikita natin sa ating mga churches. Mga kapatid, kasalanan nga ang problema natin. Pag ayaw nating maliwanagan ang ating mga problema, hindi talaga tayo aayos. Hindi tayo mahuhubog sa wagis ni Kristo. Amen ba kayo? Amen. Ang tunay na iglesia ng Diyos, ibinapadala niya ang salita niya para tumbukin ang mga problema sa ating buhay. Hebrews 4:12 and 13. Kasi lahat tayo may problema sa kasalanan. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, may problema tayo. Pero para tayo makatalikod at makaayos ng ating mga sarili at buhay, anong kailangan natin? Salita ng Diyos. Malala ko yung kapatid kanina sa kanyang patutuo, every time na magbasa siya ng Bible, nakikita niya ang kanyang, salamin niyan eh. It is a mirror for ourselves. Ang salita ng Diyos. Pero pag nabasa mo diyan, puro pagpapala, maraming ganyan magbasa ng Biblia. Lahat ng magaganda, sa akin to. Ang kinin mo na yan, kinin mo na yan. Ano yan? John 15:16. You have not chosen me, but I have chosen you, and that you may go and bear fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever you ask in the Father in my name shall be given. Wow, sarap! Di ba? Bumalik pa ulit.
Sabi niya, remain in me and I will remain in you. So that whatsoever you ask in the Father in my name, it will be given you. 15:7. Pero hindi na binabasa yung 5 and 6. 15:5 and 6. O kaya sa 6 sabi niya, any branches that does not remain in me shall be cut off and take away. Aalisin yung sangang yon, itatapon at matutuyo at susunugin sa apoy. Yan mga kapatid. Tinuloy ni Pablo sa verse 10, sabi niya, am I now trying to win the approval of human beings? Or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Bakit niya sinasabi ito? Kasi ang problema ng mga tao na nangangaro ng ibang mabuting balita, kaya nila ito pinipilipit, iniikot, ay para maging man-pleasing ang gospel nila. Maging katanggap-tanggap sa tao. At yan ang problema ng false gospel. Ang problema ng false gospel, nagpapasimula sa nagsisir nito. Gusto niya ng karangalan sa kanyang sarili. Because when you preach the true gospel, maging handa ka, mga kapatid, dahil ang mabuting balita sa mundong ito, hindi laging katulad ni Pedro na 3,000 ang resulta. Ang tunay na mabuting balita, minsan nagre-resulta ng 3,000 na bato na katulad ng nangyari kay Esteban. Amen ba kayo? Amen. Pero masigit tayong binalaan ng Panginoon sa mga ganong kalalagayan na tayo'y maging maingat. Pero ang ingatan natin ay ibang mabuting balita ang ating may bahagi sa mga tao. Now, mga kapatid, alam niyo ba kung bakit ang Panginoon ay pinatay? Because He was not a man-pleaser. Sinasabi nga niya sa John chapter 5 verse 41 and 42. Kung meron kayong mga Biblia, John chapter 5, 41 and 42 talks about the religious leader na kung saan ay ganito ang sabi ng Panginoon. I do not accept praise from men. Ang Panginoon yan, hindi ako naghahanap ng papuri mula sa mga tao. But I know you, sabi niya sa mga religious leaders. But I know you. I know that you have the love of God in your hearts. Ganito mga kapatid, pag mahal mo ang sarili mo, gusto mo makakuha ng karangalan, yan ang sinasabi ng Panginoon dito, iiwanan mo yung katotohanan para tanggapin ka ng mga tao. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. Kaya yung mga man-pleaser na tao, hindi yan tanggap ng Diyos. Kala lang natin, ha? Yun ang hanap ng mga preacher, yung tanggapin sila ng mga tao. Ganito ba sabi ng 7:18 ng John? He who speaks of his own does so to gain honor for himself. But he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Makita niyo yung comparison? Sabi niya, sino bang nagsasalita para sa kanyang sarili? Naghanap siya ng karangalan para sa kanyang sarili. Pero ang nagsasalita ng para sa pagsugo sa kanya ay walang masusumpungang kasinungalingan sa kanya. Hindi siya mamimilipit ng salita ng Diyos. Ganito ang sinasabi ni Pablo sa mga taong ito. Makikita natin yung problema sa iglesia sa Galacia. Hindi madali para kay Pablo na basta palagpasin lang. Ikukorek niya talaga. Yan ang tunay na iglesia ng Panginoon. Ayaw niya ng mabahiran ang katotohanan, mahaluan ng konti sapagkat ang diablo, mga kapatid, ay hindi naman niya aalisin lahat ng katotohanan eh. Hindi ganun ang diablo. Bibigyan ka niya ng isang basong tubig na malamig, nagpapawis yung baso, pagkatapos may patak pala ng lason. Nakakabuhay ba yun? Nakakapatay. Ganyan din kabigat ang salita ng Diyos. Because only the Word of God is pure. Paulit-ulit yan sa Psalm 19, sa Psalm 119, na ang salita ng Diyos ay kailangang maging sagrado, pure, para sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Let's bow our heads and close our eyes. Aming Ama, salamat po
sa mga katotohanan ito. Salamat sa paglilinaw niyo sa amin sa aklat na ito. Patuloy niyo kaming tulungan para maunawaan pa ang mga susunod na mensahe na ibigay niyo sa amin. Hayaan niyo na hindi lamang kami ang mapagtanggap sa mga katotohanan ito, kundi ang mga makakapakinig pa rito. Dalangin namin ang lahat ng ito ng may pasasalamat at pagpupuri sa aming mga puso sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Gandang araw po.